Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, naku po, yan, nabigla ang lahat just in BP Sara. May malaking pasabog, PBBM tambad delikado. Nako, yan ang mga kababayan ng ating alamin at bibigyan ng komento. Mula po rito kaya Balitang Pinoy TV. Nasa description po ang full video link ng video nito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Kahapon, medyo binulagta at ginulat ang taong bayan, ginulat ang kalaban ng mga Duterte dahil dito sa pasabog na anunsyo ni Vice President Inday Sara Duterte. Actually, hindi naman talaga anunsyo pero parang in-ambush interview. Wait muna ha, aayusin ko muna itong green screen ko. Ayan. Si VP Sara po ay in-ambush interview at may mga mahalagang impormasyon na ginulantang po ang mga kalaban. Okay, ano ba yon? Nag-announce na nga itong si Vice President Inday Sara Duterte na merong maraming tatakbo sa mga Duterte. Isa na dyan si former President Duterte, Paulo Duterte at itong si Bastian Basti Duterte. Okay? Nag-anunsyo siya doon. So mamaya pag-usapan natin ito dahil meron akong i-explain sa inyo kung tayo ba ay maniniwala dito sa anunsyo ni VP Sara? Totoo ba ito? Posible ba ito? May mga ganun tayong mga pagdududa, di ba? Pero ako naman, tiwalang-tiwala naman ako dito sa mga Duterte. Ginawa ito ni VP Sara for a reason. Okay? Tapos, tinanong pa siya sa media, patungkol po doon, sa viral na video, patungkol po sa kanya, doon sa kanyang liig. Okay? Kasi ipapakita ko rin dito yung video na yan na pabirong sinabi ni VP Sara na ginurgur nila, nag-try silang igurgur siya pero hindi nila kaya. So tinanong siya ng media tapos gumawa ng opinion si VP Sara, tayo naman ay gagawa ng opinion kasi yung ginawa ni VP Sara malalim yun. I believe so na malalim yun, may meaning yun, yung kanyang ginawa na video kahit biro lang yun Pero alam ko na may pinatamaan doon. Pero so much with that guys, help me po na i-like at i-share itong ating video ngayon. Okay, like and share para kakalat ito sa taong bayan. Okay? So sabay-sabay natin i-like muna at i-share itong video na to, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Ayan. And also guys, paki-subscribe, paki-follow sa mga hindi pa naka-follow at subscribe para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at also ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So sabay-sabay natin i-follow at i-subscribe yung Facebook at YouTube. Follow, subscribe, 1, 2, 3, go! Ayan, naka-follow and subscribe na ba? Ayan, so simulan na natin ang ating talakayan. Okay. Sa isang ambush interview, si Vice President Inday Sara Duterte nag-anunsyo po na ang mag-amang Rodrigo Duterte, Paulo Duterte at si Basti Duterte gustong tumakbong senador. Okay? So, ako sa sarili ko, nung napanood ko tong video na ito, sinabi ko, ito ba ay pasabog ni VP Sara? Kung bakit alam ni VP Sara na may ganung usapan na tumakbo. So that ibig bang sabihin doon nag-meeting ba si VP Sara, si Duterte, si Basti at si Pulong, nag-meeting ba sila? Bakit nasabi 'yon? Bakit alam ni VP Sara? 'Yun ang malaking tanong, di ba? Na hindi pa natin 'yan masasagot. At kung tatakbo man itong tatlo, ano ang mangyari? Ito ba ay nakakabuti sa mga political career ng mga Duterte? Yan ang ating dapat sasagutin. At mamaya, i-explain natin yan. Kasi may ipapakita akong video sa inyo, si Ed Lingaw po, iniisa. So yan mga kababayan, nagtatanong po si Sir Don Mar TV, kung makakabuti ba sa mga Duterte yung pagtakbo nilang lahat sa Senado. Ito para sa akin mga karibin natin, hindi lang po sa political career nila makakabuti ang kanilang pagtakbo.
maging sa taong bayan sa buong Pilipinas, di ba? Sa sambayan ng Pilipino, makakabuti po yan, no? Dahil nga po sa, ewan ko lang, sa inyo kung nakakabuti rin, pero para sa akin sa opinion ko po, makakabuti po yan para sa ating lahat, no? Kasi sa nakikita po natin ngayon, parang kaliwat kanan ang pangungulimbat, pangungurap, kanya-kanya nagkakanya-kanya po sila ng diskarte kung paano sisip-sipin yung ano ba sisip-sipin yung term, hindi, paano nanakawin na lang yung kaban ng ating bayan, di ba? Paano sila magkakakwarta, yan mga kababayan, di ba? Makakabuti po yan sa ating lahat. Maliban po doon sa talagang mga nagbubulag-bulagan at nagbibingi-bingihan sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Diba? Kasi ito mga karibin natin, napansin ko lang po ewan ko lang, ako lang ang napansin mga karibin natin, malamang napansin po rin ninyo ito, no? Pag pinag-uusapan po ang West Philippine Sea, no? Mabilis pong mag-comment, no? Mabilis pong aktibo po ang administrasyong ito. Ko-comment agad about West Philippine Sea. No? Parang gusto nilang mag-focus tayo dito tayo sa West Philippine Sea kasi atin to talagang atin yan, wala namang di ba? No, makikipaggera tayo dito kasi eto West Philippine Sea nandito, ko-comment agad sila diyan, di ba? Pero pagdating po sa ibang issue ng ating bansa, no, hindi naman sila nagko-comment, di ba? Parang naiisip ko tuloy mga kababayan na dinadivert talaga nila yung itong mga mainstream media. Isa pa ito, ang sasarap pag batukan ng mga ito, ginagamit po kayo, diba? Yung iba kasi yung ibang mainstream media talagang ano rin nakikita na rin yung mga kalokohan, diba? Pero yung iba pick up agad nila yung West Philippine Sea, diba? At saka eto pa, i-share ko lang mga kababayan, no? Kasi kagabi, habang nag-browse tayo, no? Nagko-comment po yung US, no? About po sa nangyayari dito sa West Philippine Sea between China and Philippines. Ibang ibang tao. Tapos, browse ako ulit. Mayroon na naman nag-comment. US uli. Pero, Taiwan naman, tapos China yung kanyang pinagkomentuhan. Ang tanong mga kababayan, bakit po sila masyadong nakikialam? Eto, madali lang naman sana ito masolve kung between mag-usap lang yung China at saka Pilipinas diba? Pero bakit palaging nakikialam? Parang kung sa labanan pa yung US yung nagbibigay ng gasolina, di ba? Para umandar talaga ang Pilipinas at makipaggera dito sa China. Ay, na-share ko lang mga kababayan kasi parang obvious na po yung galawan ng US. Sa isa niya, yung mga posibleng mangyari, tapos what will it makes the Dutertes, kapag sila ay manalo silang tatlo, kasi malaki namang chance na mananalo itong tatlo. Diba? So, ito yung balita, ipapakita ko sa inyo, which is lahat ng mga kalaban na windang dito sa balita na ito, at gawa tayo ng sarili nating opinion, okay? So, pasok! Tatlong posisyon sa pagkasenador ang tinatarget ng mga Duterte sa 2025. Nagbabalak yung kuna ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang kanyang mga anak na sila Paulo at Baste Duterte. Tingin naman ng ilang eksperto baka naninimbang pa lang ang mga Duterte at pumuposisyon. Sabi niya dito, naninimbang, pumuposisyon. Anong ibig sabihin ng mga Duterte dito? Diba? Is it baiting from the kalaban? Diba? Kasi di natin alam actually. Okay? Kasi itong si VP Sara. So, eto mga kabayan, isa lang po yung naisip ko Dito kasi iba na yung strategy na ginagamit ng mga Duterte. 'Di ba kung dati ang strategy ni Tatay Digong, ni VP Sara, hindi ako tatakbo. No, hindi ako tatakbo. Yun po yung kanilang laging sinasabi. Pero dito mga kababayan, iba po ibang strategy po ang ginagamit nila ngayon. Tatakbo kaming lahat. Yung parang nabaliktad yata.
yung strategy. Kaya nawiwindang talaga yung mga kalaban ngayon. Hindi na nila ma-digest, no? Yung iniisip ng mga Duterte. Kaya kabado po sila, no, doon sa pasabog ni VP Sara. Kasi 'di ba? Alam naman po natin na strategy po na talaga ng mga Duterte yung hindi ako tatakbo sa ano. Ha? Hindi gaya ni Tamba, malayo pa naman. Ibig sabihin meron chance, 'di ba? Pero ang mga Duterte po, sinasabi nila lagi na ay hindi ako tatakbo. Ako. Malayo sa iniisip ko 'yan, 'di ba? Parang ganoon. Pero ngayon, yan. Bumaliktad ang mundo ng mga kalaban. Kasi instead na expected kasi siguro nila na yun pa rin yung strategy na gagamitin, no? Pero ito na pong strategy ng mga Duterte. Tatakbo po sila. Tatakbo na. Paano? Dalawang magkaibang strategy pero isa lang po yung resulta, mga kababayan. Anong ibig kong sabihin? Nung sinabi nila na hindi po sila tatakbo, nag-focus po sa kanila yung media. Diba? Kasi konti pa lang naman yung mga vloggers noon eh. Hindi pa talaga tulad ngayon na talagang marami na. Diba? Focus sa kanila yung media nung sinabing hindi. Diba? Hindi kami tatakbo, tapos in-interview, ganun. Ngayon, eto, pasabog ulit. Tatakbo kami. Parehas pong resulta. Yung atensyon po ng mga kalaban at ng taong bayan napunta na naman po sa kanila. Diba? Parang mas lalong malayo pang eleksyon pero eto, parang maagang pangangampanya na ito, di ba? Kung matatandaan natin, malalim ang isip nito. So, ako bago tayo mag-confirm dito, hihintayin muna natin ang statement ni Baste, statement ni Paulo, at si former President Duterte. Ay, Healthy Lifestyle mo, maraming salamat sa $5. The chess is started. Mga bangag galore, join na kayo, love. Tama, si Healthy Lifestyle Boy. The chess is started. Totoo. Kung napapansin nyo, noong tumiwalag na si VP Sara sa gabinete ni PBBM, easy na niyang magpa-interview ng mga ganito. Magpa-ambush interview, di ba? Kung napapansin nyo, 2 beses na nagpa-ambush interview si VP Sara. Okay? Kung ano mang ibig sabihin ni VP Sara, nililito ba niya ang kanyang mga kalaban, di natin alam. Okay? Patuloy. Sa mas malaking plano sa 2028 presidential elections. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Tatlo ang Duterte next year for senator. Yes, tatlo ang Duterte. Mismong si Vice President Sara Duterte ang nagkumpirma ng balak na sabay-sabay na pagtakbo sa Senado nina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Congressman Paulo Duterte at Davao City Mayor Baste Duterte. Tingin ng political analyst na si Richard Higdarian. Ito yung analysis ni Higdarian. Dilawan ito na political analyst. Pakinggan natin ang kanyang opinion dito. Pineflex ng mga Duterte ang kanilang lakas sa politika. I think what Sara is saying here is that hindi kami mawawalan ng mga paraan, no, to stay relevant and powerful. At be careful not to dismiss us. Never count out the Dutertes. Ang dami namin options. I think yun yung sinasabi natin. Ako sa opinion ni Higdarian, ipinamukha niya sa taong bayan, the way siya nag-explain, ipinamukha niya ganyan kayabang ang mga Duterte. Ibig nang sabihin, ibig sabihin raw ng mga Duterte na malakas kami. Ito yung kaya naming gawin na to be relevant in politics. Okay? Yun ang opinion ni Higdarian. Yan mga kababayan, alam naman po natin talagang simula po nang naupo si Tatay Digong na presidente, lumakas talaga sila. Diba? Sinong hindi aminado na malakas talaga ang mga Duterte? Kasi isipin mo walang makinarya nung panahon ni Tatay Digong pero minahal po siya ng taong bayan. Ibig sabihin, nagsawa na po yung taong bayan sa panahon po ng mga dilawan. Ang pagkakaparehas lang po ngayon, diba? Sa panahon ng mga dilawan at ang administrasyong ito, parang the same po sila ng ginagawa or mga ginawa. Diba? Kaya, masasabi natin na malakas na uli ang mga Duterte. Or mas lalong lumakas, di ba? Yan po yung opinion namin. Ay siyempre, iba po yung opinion ninyo kung malamang sasabihin kung mga utak nilawan mo, di ba? Iba na nga po ngayong ano ba yung sinabi ni Sir Banat ba?
Unipink yun. Unipink na ngayon, din na Uniteam. Unipink na po ang magka-tandem ngayon. So meaning, may bahid po ng pagkadilaw yung magiging kalaban sa mga darating na eleksyon, di ba? O, dahil nga po sa mga dilaw, kaya nga po minahal ng taong bayan, dahil sa ayaw ng taong bayan sa mga dilawan, kaya minahal po ng taong bayan si Pangulong Duterte. Ngayon, dahil bumabalik na po ang mga dilawan, o pinalaya si Dilima, marami pang nangyayaring iba, di ba? Yung footprint, no? Or footprint kasi pass naman eh. Na footprint ni Pinoy parang nangyayari na ngayon, di ba? O nangyayari uli ngayon. So meaning bumabalik po ang pagkadilawan ng gobyerno. So meaning mga kababayan, yan. Ano po ba ang sandatang ginamit ng taong bayan sa panahon ng dilawan? Ang sandata pong ginamit ng taong bayan ay si Pangulong Duterte. O, at malamang sa malamang, Duterte at Duterte pa rin ang gagamitin na sandata ng bayan. Ginagamit ko na po yung weapon na po sila ngayon. Hindi na po politiko. Weapon na po ang mga Duterte ng taong bayan para pag titirisin kayong mga inayuta kayong ba? Walang humpay yung ano nila. Magmasid lang kayo, mag-subscribe po kayo sa eto, hindi ko promote pero para updated lang po kayo, no, sa mga nananalo sa loto, di ba? Every week may hata eh. Halos, di ba, magkaiba yung 649, may mga ano yan, di ba? May mga variation. O, halos may nananalo na sa mga ano eh. Diba? Mukhang nag-iipon. Malapit na kasi ang 2025, kaya kailangan po nila mag-ipon. Yan, sa PCIS ulan po yan, mga kababayan, at marami pa pong iba. Nako, talaga Oy, nga pala. Yung si Franz Castro at lahat ng mga congressman dyan, ano na? Ilang taon na ba naming 2 taon na naming almost 2 years na nating hinihingi yung mga resibo ninyo kung saan nyo ginamit yung mga ano ninyo. Mga pondo. Nako naman. Well, anyway mga kababayan, ano man pong inyong reaction sa video nito, i-comment lang po sa baba. Para at least, no, alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion patungkol po dito. Right? Maraming salamat po.